Isang magandang araw po mga kapatid, mga kababayan sa pananampalataya. Mayroon po tayong lalagyan ng reaksyon na video ng Brother Eli Soriano mga kababayan. Ang ating pag-rason kung bakit gagawan natin ng video ito ay inatake niya ang born again. Ang pag-atake niya sa born again, mga kababayan, ay nilahat niya na bakit daw hindi nakikipagdebate ang mga born again. Ako naman po bilang taga-depensa, tagapagtanggol ng pananampalataya ng Church of God Born Again Christians ay handa po akong makipagdebate upang may pagtanggol, madepensahan ang aking pananampalataya. Panoorin po natin ang video upang ating mahimay-himay at matutulan naman natin ang mga bagay na mali na kanyang mga sinasabi, mga kaibigan. Saan? Sa debate. Bakit? Bawal ang debate? Ba't makikipag-debate si Esteban kung bawal yun? Ba't makikipag-debate si Pablo? Hindi nyo, mga born again, niloloko nyo miyembro nyo. Kaya lang ayaw nyo makipag-debate, hindi nyo kasi kayang patunayan yung born again ninyo. Mga pastor na manluloko. Yan ngayon ang inyong Yan ngayon ang inyong puntahan at makakatiyak kayo, makakakita kayo ng milagro ng demonyo, pambobola ng demonyo para makuha ang pera nyo at ang ikapu ninyo. I sympathize with you. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Miriam. Sana naunawaan mo. Hindi ka pala connected eh. Kung connected ka sana, tatanungin ko kung meron kang mga duda eh. Sige kapatid na Daniel, para makarami tayo. Yan po mga kaibigan at mga kababayan, narinig po natin kung gaano katindi ang pag-aakusa niya. Mga born again, nilahat po niya mga kababayan. Ngayon po, andito po ako tumitindig sapagkat ang aking pagka-born again ay iba naman yung pagka-born again ng mga ibang tao dyan sa labas. Mga kababayan, ang pinangyarihan ngayon, katuparan ng kanyang mga akusasyon mga kababayan ay ang MCGI mismo sa panahong ito sapagkat inalis na po ang pakikipagdebate sa loob at labas ng MCGI, yang samahang itinatag ni Brother Eli Soriano. Mga kababayan, sino po ngayon ang sinungaling? Noong nabubuhay pa ang Brother Eli Soriano ay napatunayan na ng maraming mga ngaral na siya ay isang sinungaling. Ngayon po, namatay na siya, kinuha na siya ng Diyos. Lumalabas pa rin po ang kanyang mga kasinungalingan, kaya may pagkakataon po tayong tutulan na siya. Ngayon mga kababayan, yung ayaw makipagdebate na MCGI sa panahong ito ay hinahamon po natin ngayon sila na kung ano ang sinabi ng kanilang Pangulo na lumipas na, na namatay na, ay hindi nila kayang tindigan at ipaglaban at suportahan ang kanilang MCGI na iyan. Mga kababayan, ito po ang masasabi ko. Kung sino man po ang makakapanood na MCGI member, makipagtalakayan po kayo nang sa ganun ay hindi kayo maakusahan ng katulad ng mga pang-aakusa ng dati nyong leader. Saan? Sa debate. Bakit? Bawal ang debate? Ba't makikipag-debate si Esteban kung bawal yun? Ba't makikipag-debate si Pablo? Hindi nyo, mga born again, niloloko nyo miyembro nyo. Kaya lang ayaw nyo makipag-debate, hindi nyo kasi kayang patunayan yung born again ninyo. Mga pastor na manluloko. Napakatinding mang-akusa si Brad Eli Soriano mga kababayan. Mga pastor na manluloko. Ang masasabi ko naman po ay isa rin siya sa mga ministro, pastor o leader ng isang relihiyon na manloloko.
Bakit ko po nasabi yan, mga kababayan? Siya po ay dati hindi mayaman. Nagpayaman siya sa relihiyon na ang salita niya noong panahon na hindi pa siya mayaman ay ang pastor, ang ministro na nagpapayaman ay sa demonyo. Tandaan po ninyo, mga kababayan, si Brother Eli Soriano ay namatay na, nag-iwan ng bilyon-bilyon halaga, bilyon dolyar pa yan, mga kababayan. Ano ngayon ang masasabi nyo, kayong mga members ng MCGI? Kayo nananatiling mahirap pa rin hanggang ngayon, samantalang siya ay pastor ninyo na naging bilyonaryo. Mga pastor na manduloko, sabi po niya. Sino po manduloko? Siya po. Isa rin siya sa mga manloloko, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, yung Romans 16:18 na nakasulat ang ganito: sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan po ang ating mababasa, mga kababayan, sa Romans 16:18. Natupad po yan sa buhay ng ating Brother Eli Soriano, mga kababayan. Bakit po? Yung nakasulat na nadadaya ang puso ng walang muwang. Nangyari po yan sa MCGI sapagkat ang bautismo po na lubog sa tubig ay maling bautismo yan, tungo sa kamatayan po yan. Ngayon, saan po nakalagay ang bautismo, mga kababayan? Sa puso ng tao. Tandaan po ninyo yan, kapag ka nagpabautismo ka, iguguhit yan. Iuukit yan sa iyong puso ang bautismo na tinanggap mo. Kaya kayong mga nabautismo ng lubog sa tubig ay naiukit na sa inyong puso ang bautismo ng kamatayan. Nadaya po niya kayo, mga kababayan. Hindi po kayo magiging born again. Hindi po kayo magkakaroon ng pagkapanganak muli, samantalang instruction po yan ng ating Panginoon Hesukristo na you must be born again. Tandaan po ninyo yan. Kung sumagi man po sa isip ninyo na magsaliksik, ay mapapalad po kayo. Na kung ayaw nyo nang magsaliksik at mananatili na po kayo dyan, isa lang po ang masasabi ko, na ipahamak na kayo ni Brother Eli Soriano. Yan ngayon ang inyong yan ngayon ang inyong puntahan at makakatiyak kayo, makakakita kayo ng milagro ng demonyo, pambobola ng demonyo para makuha ang pera nyo at ang ikapu ninyo. I sympathize with you. Sinabi po niya, mga kababayan, yan ang puntahan ninyo. Alin? Yun pong born again daw. Makakakita raw po kayo ng pambobola ng demonyo. Makukuha niya ang pera ninyo, ikapu ninyo. Yun po ang mga tindig niya, mga kababayan. Subalit, kayo po nandyan sa MCG, alam ninyo, mahigit pa sa ikapu ang kinukuha sa inyo. Kung sino man ang tumututol diyan sa sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, tumutol lang po kayo sapagkat ako rin naman ay dating MCGI member. Alam ko po yan, lahat-lahat po yan na panghihingi nila ng pera, mga kaibigan. Naranasan ko rin yan katulad ninyo. Magandang gabi po, Brother Eli. Day 7 ko na po, pero yung ate ko ayaw daw kay Brother Eli kasi sumisigaw at nakikipagdebate. Ang tanong ko po, Brother Eli, may nakasulat ba sa banal na kasulatan na kailangan mo makipagdebate sa mga ibang grupo? Oo, kapatid. Si Pablo nga nakikipagdebate. Panginoon Kristo nakikipagdebate. Niloloko lang kayo ng pastor na ayaw makipagdebate. Nagbabasa ng talata, hindi nila naiintindi. Narinig po natin na sinabi niya, mga kababayan, na niloloko lang kayo ng pastor, nagbabasa ng talata na hindi nila naiintindihan. Maliwanag po. Ngayon po,
Sasabihin ko naman sa inyo ngayon na si Brother Eli Soriano ay hindi rin naintindihan ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang natutunan niya, ang nakopya niya na aral, mga kababayan, ay ang bautismo ni Juan Bautista na lubog sa tubig at ang bautismo ni Felipe na lubog sa tubig. Maliwanag po ang sinasabi ko sa inyo ngayon na ang bautismo na lubog sa tubig ay hindi paghuhugas ng kasalanan iyan. Hindi po yan bautismong tungo sa buhay na walang hanggan. Nakasulat po sa Biblia na ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo tungo sa pagsisisi. Hindi po yan bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Subalit mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo, may mababasa sa Biblia na bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang bautismo ni Juan Bautista na ginaya ni Apostol Felipe, na bautismo sa tubig na paglulubog, ay tungo sa pagsisisi. Sa Roma 6:4 ay nakasulat na bautismo sa kamatayan ni Jesus. Yan po ang nakasulat. Katotohanan po yan na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan o kaya tungo sa pagsisisi. Hindi po yan bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kababayan, si Brother Eli Soriano ay narinig natin na nagsalita na bumabasa daw yung mga ibang mga ngaral, mga ibang pastor. Bumabasa daw ng talata, subalit hindi naiintindihan. Ngayon, sinasabi ko naman po na si Brother Eli Soriano ay isa rin sa mga ngaral na bulaan. Bakit? Ang pagkabulaan niya ay yung pinakamatinding utos ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi niya naintindihan. Yung tamang bautismo, mga kababayan, ay hindi niya naintindihan. Kaya yung sinasabi niya na bumabasa ng talata ngunit hindi nila naiintindihan, ay kasama rin po siya dyan. Hindi rin niya naiintindihan ang tungkol sa tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Alam mo kung bakit? Takot makipagdebate yung mga yan. Takot makipagdebate yung mga yan eh. Mga kaibigan, ang takot makipagdebate ngayon ay ang mga MCGI member. Mula sa pinakapinuno nila ngayon, takot silang makipagdebate. Bakit? Hindi po nila nauunawaan ang kanilang talatang binabasa. Kaya nagbabasa na para makaiwas sa debate. Si Pablo nga nakipagdebate, 9:22 at 29 ng Gawa. Pakinggan mo, kapatid, ha? Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco, na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. O nakipagdebate siya, nakikipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Yung mga tumututol sa aral na kanyang itinuturo, kinokontra siya, nakikipagdebate siya. Nakikipaglaban siya sa mga maling aral na nasa paligid ng kanyang pangangaral noong unang panahon.
para sabihin na yung pakikipagdebate mali. Si Kristo nga nakikipagdebate sa mga Hudyo eh. Magsasalita ang mga Hudyo. Tapos mali, tututulan niya, sasabihin niya yung tama. Nakikipagdebate siya. Kaya nga nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Narinig po natin ang tindig ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, na hindi po bawal ang pakikipagdebate. Subalit sa ngayon po, ang MCGI members mula sa pinuno hanggang sa ngayon, mga kaibigan, ay hindi na po sila nakikipagdebate. Ngayon, kahit na ano na ang marinig nila na pang-akusa sa kanila naman ay hindi na po sila nakikipagdebate. Ano po ang dahilan? Wala pong nakakaunawa sa kanila na kahit na iligaw na sila noon ni Brother Eli Soriano ay hindi nila mapapatunayan tama sila ngayon. Mga kababayan, kapag mayroon tumindig na makipagdebate mula sa MCGI ay matatalo lang at hindi nila kayang tindigan na tama ang kanilang mga sinunod kay Brother Eli Soriano. Mga kababayan, bakit kaya ginawa ng Diyos na napakatalino at walang makatutol kay Brother Eli Soriano noong siya ay nabubuhay pa? Ganito lang po yan, mga kaibigan. Binuhay po siya ng Panginoong Diyos upang ipakalat ang masamang bautismo na lubog sa tubig. Hindi po siya naglabas ng katulad po nitong aking sinasabi ngayon na tamang bautismo, sapagkat kailangan munang lipulin niya si Brother Eli Soriano para nang sa ganon lumaganap ang katampalasanan sa buong daigdig, at nang sa ganon pagka namatay na yung taong sinasabing anak ng kapahamakan, ilalabas naman ngayon, mga kaibigan, ang tamang bautismo, ang pagliligtas ng Diyos. Tandaan po natin, may hula po sa Biblia, mga kababayan, na dito magmumula sa Pilipinas, sa silanganan, ang kanyang pagliligtas. Nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Basahin natin ang isang instansya ng pakikipagtuligsaan o pakikipagpalitan ng katwiran ng ating Panginoong Kristo. Ilagay nga natin yung nasa Mateo 22:16. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, Kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito, ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. Ayun. Maliwanag kapatid. Meron silang intensyon na hulihin ang Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, magtanong sila. Kunyari, pinuri pa nila eh. Ikaw guro mula sa Diyos. Matuwid ka, hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin kung nararapat bumuwis kay Cesar. Kaya nila tinatanong yan, pag sumagot siya ng hindi, ipapahuli siya. Ang sagot ni Kristo, bakit niyo ako tinutukso?
Kayong mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito kayo, sabi ni Kristo. Alam niya kasi iniisip nitong mga ito na ipapahuli siya kay Cesar pag sinabi niyang hindi dapat bumuwis. Ngayon, kaya bakit niyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Alam niya, meron silang intensyon. Hindi sila nakalusot. Pakita niyo sa akin yung salaping pambuwis. Nagdala ng dinaryo. Kanino kaya retratong nandyan sa dinaryo? Si kay Cesar ikaw. Kung ganon, bigay niyo kay Cesar yung kay Cesar. Pero ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Isang sagot lang, natulala ang mga tangay na mga mapagpaimbabaw mga tarantadong ito Manluloko. Kunyari pa, nagpupinupuri pa si Kristo. Yung pala gusto lang hulihin. Hindi ba that's a form of debate? Marami kasing debate. May Oxford, kagaya nung ginagawa kong pakikipagdebate. Isang batas ng pakikipagdebate yung Oxford na yun. Merong partial debate. Ang mga apostol, pati si Kristo, maraming mga pakikipagpalitan ng katwirang ginawa sa mga nang tumututol sa kanilang mga aral noong unang siglo. Ang katunayan, minsan nga, hindi nga hindi nga sinagot ni Kristo kasi iluhuli sila ni Kristo kasi alam ni Kristo ang kanilang iniisip. O ngayon, sagutin niyo muna ako bago ko kayo sagutin. Yung bautismo sabi nung mga basahin na natin yung buo, kapatid na Daniel. 21-23 ng Mateo. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nangagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Maliwanag. Ang liwanag Gusto siyang ipitin itong mga pariseyong nagbabanal-banalang ito Bakit kayo gumagawa ng ganyang mga makapangyarihang gawa, yung mga himala? Sa anong yung tandang ginagawa mo? Sino nagturo, sino nag-uutos sa iyo niyan? Kanino nang galing yung kapamahalaang yan? O sige, sasagutin ko kayo, sabi ni Kristo. Yung bautismo ni Juan, kanino galing? Lapat na lapat sa tanong nila. Ayaw nila sumagot. Pag sinabi nilang sa Diyos galing yung bautismo ni Juan, ang sasabihin ni Kristo, ba't hindi kayo nagpabautismo kay Juan? Pag sinabi naman nilang sa tao nang galing, sasabihin ng mga tao, Mga kaibigan at mga kababayan sa pananampalataya, hanggang dito na lamang po muna tayo sapagkat napatunayan po natin na tindig ng ating Brother Eli Soriano na tama po ang pagkikipagdebate upang depensahan natin, mapatunayan natin kung tama ang ating sinasampalatayanan. Sapagkat kung ikaw ay sumunod na lamang sa isang sekta o samahan na hindi manan
na hindi mo naman alam kung tama nga, ay baka maipahamak ka lang, kaibigan. Ngayon dito, sinasabi ko po ngayon na ang MCGI, ang Members Church of God International, ay maling samahan sapagkat ang isang sangkap ng kaligtasan na pinakamalaking sangkap ng kaligtasan ay hindi po ipinagkaloob sa Members Church of God International. Ano po ito, mga kaibigan? Yan po yung sinasabi kong tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Ang tamang bautismo lamang po ang paraan para maligtas ang isang tao. Nakalagay po sa Biblia, you must be born again. Huwag ninyong ipagtaka, sabi ng Panginoong Jesucristo, na kailangan kayo'y mabautismohan muli o kaya kailangan kayong ipanganak muli. Nailagay ko na po sa mga naunang video kung paano ipanganak muli, mga kaibigan. Ganito po yon. Ang pagkaunang pagkapanganak sa unang pagkakataon, spiritually, ay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig na mabubuhos na may kasamang mga salita ng Diyos. Nababasa po yan sa John 3:5. At ang ikalawang pagkapanganak muli ito, to be born again, ay sa langit na po yan. Sa itaas na po yan. Kaya nga, ang ating nakaraan na video ay to born in spirit is to be born above. To be born in spirit is to be born above, sabi niya. Ngayon po, mayroon din pong pagkapanganak sa lupa, dito sa ibabaw ng lupa, sa Espiritu Santo. Yan po yung nakalagay sa Biblia na pagbabautismo sa tubig. Yan po ay ipinanganak sa Espiritu. At ang pagkapanganak muli sa Espiritu ay gaganapin sa ikalawang langit sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan po yung pagpapalit ng kaluluwa sa katawang panglangit. Kaya kapag nakipagkaisa ka kay Kristo, sa langit po yun. Hindi mo magagawa makipagkaisa kay Kristo dito po sa lupa. Ang magagawa mo lang po dito ay sumunod sa mga utos. Tinatawag din po yan na pakikipagkaisa sa mga salita ng Diyos, sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Yun din po ang tawag dito sa lupa. Kapag ikaw ay dating masamang tao at magiging mabuti ka sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng tamang bautismo, ay naging mabuti kang tao dahil mababago ka na nga po, sapagkat dadalo ka na sa pagkakatipon, matuturuan ka na, maigagayad ka na. Yun ay pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Na nasa laman pa po tayo, nasa kaluluwa pa po tayo. Ngayon, pag ang kaluluwa natin ay nalagutan ng hininga, yung espiritu natin ay umakyat po sa langit. Ito po ang pagkikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pagkapanganak muli. Pagka-born again na po yan. Kaya tandaan po ninyo, mga kababayan, lahat po kayo na umaanib sa mga samahang born again dito sa Pilipinas ngayon, lahat po yan ay ligaw. Lahat po yan ay ligaw. 100% lahat po yan ay ligaw. Lahat kayo, kahit magagaling mahuhusay yung mga pastor ninyo,
Ligaw po yung mga born again na yan. Ngayon, tawag po sa inyo ay born again. Tanong, mabo-born again po ba kayo sa langit? Baka hindi po. Sapagkat hindi kayo nakatanggap ng unang pagkapanganak dito sa lupa. Ano yun? Sa pamamagitan po ng tamang bautismo, yan po ang unang pagkapanganak spiritually. Kapag hindi ka po nakatanggap ng pagkapanganak spiritually, natural na hindi ka ipapanganak muli sa langit. Ang konklusyon dyan, mga kababayan, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo mula sa John 3 hanggang 7, sinasabi po niya dyan na unless a man be born again, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Maliwanag po ang sinasabi ko sa inyo ngayon na ang binabanggit po dyan ni Brother Eli na bautismo ni Juan Bautista ay mali yan. Hindi po yan makakatanggap ng pagka-born again sa langit. Lahat yan na nagbautismo ng lubog sa tubig ay hindi yan makakatanggap ng ikalawang pagkapanganak sa espiritu, sapagkat yung unang pagkapanganak ay hindi pa niya natatanggap. Ngayon, mga kababayan, yung pakikipagdebate ay dapat lang upang makapagsuri ang isang nilalang, ang isang tao, isang gustong manampalataya kay Kristo. Sapagkat ang tamang kahulugan ng pananampalataya ay tamang pagsunod. Dalawa po kasi ang pananampalataya, mga kababayan. Yung pananampalataya na maling pagsunod, pananampalataya din yon, pero maling pagsunod. Mali yung proseso. Ang pananampalataya naman na tamang pagsunod ay tama yung proseso. Ito po sinasabi ko sa inyo, mayroong maling pananampalataya at mayroong tamang pananampalataya. Ang maling pananampalataya ay bumabautismo sa bautismo sa tubig na inilulubog. Maling pananampalataya po yan. Ang tamang pananampalataya po ay bautismo sa tubig sa pamamagitan ng pagbubuhos sa kamay at sa noo. Yan po ang tamang pananampalataya. Marami pong pastor, marami pong ministro, pati pare, napakarami nila na pagdating sa salita, sa word na pananampalataya ay hindi nila po naiintindihan ang ibig sabihin niyan. Bakit? Babasahin nila yung English. Ang pananampalataya na mababasa sa Biblia na English ay believe, faith. Yun ang itinutumbas nila sa word na pananampalataya. Samantalang ito po ang katotohanan. Yung believe at saka faith na words na mula sa lingwaheng English ay ang katapat niya, eksaktong katapat niya sa Tagalog ay paniniwala. Do you believe? Sabi niya. Naniniwala ka ba? Yan. Do you have faith? May paniniwala ka ba? Ngayon, ang sabi nila, pananampalataya daw. Mga kababayan, ligaw po yan.
si Brother Eli Soriano ay hindi niya naunawaan ang word na iyan. Pagka nangangaral siya, hindi lumalabas sa kanyang bibig yung totoong kahulugan. Subalit, ginagamit din niya yun kapag ka pananampalataya ang sinasabi niya. Ang tinutukoy niyang word ay pananampalataya lamang. Alam niya ang kahulugan, hindi nga lang niya inia-apply sa pangangaral. So, sa puntong ito mga kababayan, si Brother Eli ay magnanakaw ng salita ng Diyos. Pinipilit niyang itago yung tunay na kahulugan upang masunod yung pagpaparami ng members, kaanib. Ninanakaw niya yung salita ng Diyos upang maparami niya yung umaanib sa kanya. Bakit ko po sinasabi yan mga kaibigan? Yung word na pananampalataya, ginagamit niya. Ang sino man sumampalataya sa kanya, kanino? Sa Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabihin niya ngayon, manampalataya po kayo. Babasahin niya ngayon yung English. Whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Sa ibang salin na naman babasa, that whosoever have faith in Him shall not perish, but have everlasting life. Parehong English. Believe, have faith. Faith, believe. Kung sa Tagalog natin kukunin, kung sino man ang maniwala kay Kristo, maniwala sa lahat ng sinasabi, maliligtas. Kaya maniwala kayo, sabi nila, ang daming umaanib. Maniwala ka lang. Wala ka nang gagawin. Maniwala ka lang. Maliligtas ka na. Ang tindig po ng Church of God, Born Again Christians, andito ako ngayon. Yung believe at faith na words ng English, hindi yun pananampalataya. Kaya nga po, napakarami nilang naililigaw na bobolang mga tao. Dahil sa pagpapalit-palit, paglilipat-lipat, pagpapalit-palit ng salin, paglilipat-lipat ng Biblia, na ilulusot nila yung kanilang gustong mangyari. Ninanakaw nila yung salita ng Diyos upang makapagpaanib sila ng mga tao. Nadadaya nila sa pamamagitan ng magagandang pananalita ang mga mahihina. Bakit mga kababayan? Sa salitang pananampalataya pa lang, maniniwala ka na lang na kapag nanampalataya ka sa Diyos, kay Kristo, ay maliligtas ka. Babasa sa English, believe, faith. So, maniniwala ka lang. Maniniwala ka lang. Maliligtas ka. Wala kang gagawin. Balikan po natin ang word na pananampalataya mga kaibigan. Hindi po believe at saka faith ang kahulugan niyan sa English. Tandaan po ninyo ito, huwag niyong kalilimutan mga kaibigan. Pananampalataya sa Tagalog, obedience, obey sa English. Baliktarin po natin. Kapag English ang ginamit mo, obey, obedient, obedience, obedient to the truth. Yan po yung eksaktong pananampalataya. Pagsunod po yan sa tama. Ganito po sa Tagalog. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English po dapat ito ay whosoever obeys Him
Ganyan po dapat. Whosoever obeys the Lord. So, nailigaw po ang marami dahil sa English version ng Bible. Nakalagay po sa English, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Ganito po sana. Whosoever obeys him shall not perish but have everlasting life. Bakit? Ang obey po kasi may gagawin ka upang maligtas ka. Yung believe, wala ka nang gagawin. Maupo ka na lang dyan. Hintayin mo, sigurado bukas dadating yun. Maghapon maghintay ka, sigurado bukas may umaga. Ganon ang believe, ganon ang faith. Nakukuha po ninyo ang aking ibig sabihin. Mali po yung salin sa English na faith and believe. Lahat po kayong mga pastor, lahat po kayong mga ministro, lahat po kayo ngayon dyan na mga membro, ligaw kayo lahat sa pamamagitan lamang ng English Bible na yan. Diskusyon po yan na napakaraming iglesia na, mga kababayan. Ngayon, whoever obeys him shall not perish but have everlasting life. Whoever is obedient to the truth. Kung sino man ang masunurin sa katotohanan. Ano po yung katotohanan ngayon, mga kaibigan? Yan po yung righteous baptism. Yan po yung tamang bautismo. Sino yung obedient doon? Hindi yung sinong naniwala doon, mali po yon, mga kababayan. Sino po ngayon sa inyo ang magiging obedient to the truth? Siya po ang maliligtas. Sumunod po kayo, mga kababayan. Dahil kapag hindi po kayo sumunod, naipahamak na ninyo ang inyong buhay na walang hanggan. Wala po kayong maibabayad dyan kahit mayaman ka pa, kahit bilyonaryo ka pa. Wala kang maibabayad. Puntahan mo lang yung tamang bautismo, magkakaroon ka na ng napakahalagang bagay na hindi mo kayang bayaran ng salapi. Hindi mo kayang bayaran ng 1 million or 10 million. Hindi mo kayang bayaran yan, mga kaibigan. Saan nang galing? Dito lang po sa Pilipinas. Tandaan po ninyo yan, mga babayan. Kung nasa malayong lugar po kayo, hanapin po ninyo yung tamang bautismo. Nasa Church of God, Born Again Christians. Hanggang dito na lamang po muna, mga kaibigan. Sa mga susunod na video naman, tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay gabay sa ating pagsasaliksik ng katotohanan. Amen.